PNB Oriental Mindoro, ika-27 sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, pamunuan ng Oriental Mindoro Provincial Hospital tiniyak ang patuloy na pagpapaunlad ng pagamutan. Camp Pag-ibig para sa SPED students ng DepEd Calapan City Division nagsimula na. At ika-47 anibersaryo ng pagkakatatag, ipinagdiriwang ng MINSCAT Calapan City Campus. At sa detalye ng ating mga balita, 74 na medalyang ginto, 58 silver medals at 79 na bronze medals. Ito ang naiuwi ng delegasyon ng Calapan City mula sa Mimaropa Regional Athletic Association Meet na idinaos ika-15 hanggang ika-20 ng Pebrero sa Buwak, Marinduque. Nakuha ng mga manlalaro ng dibisyon sa secondary level ang kampyonato sa Arnis Girls, Badminton Boys, Chess Girls, Taekwondo Boys at Table Tennis Boys, habang first runner-up naman sa larong Badminton Girls, Swimming Boys and Girls at Table Tennis Girls. Sa elementary level naman, kampiyon ng Calapan City Division sa Swimming Girls, elementary level, habang first runner-up naman ang Swimming Boys. Samantala, nag-uwi ang coaches ng 14 na medalyang ginto, 4 na silver at 3 bronze medals. Sa kabuuan ayon sa pamunuan ng dibisyon, malakian nila ang naging improvement ng mga manlalaro dahil na rin sa suporta o sa patuloy na pagsuporta ng lokal na pamahalaan at kooperasyon ng mga guro, coaches at maging ng mismong mga manlalaro. Umaasa naman sila na muling mag-uuwi ng karangalan ang mga manlalaro ng syudad na lalahok sa palarong pambansa. Sa ibang balita, matapos ang halos isang taong monitoring at ebalwasyon sa mga paaralan sa lungsod, nagwagi sa unang pagkakataon ng Sambat Cimarron Elementary School bilang most productive, cleanest and greenest school sa unang kwarta ng taon. A 27 ng buwang kasalukuyan ng idaos ang awarding ceremony na dinaluhan ng ilang opisyal ng pamahalaang panlunsod gaya ni na City Education Officer Marilyn Manigbas, CENRD Head Wilfredo Landicho, gayon din ni na District Supervisor James Zamora, Sambat Cimarron Elementary School Principal 3 Dr. Eva Bae, PTA officers ng nasabing eskwelahan at barangay officials. 5,000 pisong premyo ang ipinagkaloob sa eskwelahan na anilay magagamit sa higit pang pagpapaganda ng paaralan. Samantala, magkutuwang sa nasabing search ang City Government at DepEd Calapan City Division na naglalayong mahikaya at ang mga eskwelahan ng panatilihing maganda, malinis at luntian ang palibot ng kanilang paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga guro, mag-aaral, mga magulang at maging ng buong komunidad. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Isang mahalagang aktibidad para sa mga kabataang pumapasok sa SPED classes ng DepEd Calapan City Division ang idaraos sa loob ng 3 araw mula 27 ng Pebrero hanggang 1 ng Marso. Ito ay ang Camp Pag-ibig na ginaganap sa Adriatico Memorial School. Vocational skills, self-help skills, at development skills sa mga pangunahing lilinangin sa mga kabataang partisipante.
sa pamamagitan ng iba't ibang laro at paligsahan. Upang higit namang ma-enjoy ng mga bata ang kanilang camping experience, magkakaroon rin ng campfire, group at individual presentation at iba pa. Umaasa naman ng mga guro at magulang ng mga partisipante na sa pamamagitan nito ay mararamdaman ng mga bata ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila sa kabila ng kanilang kondisyon. Sa ibang balita, sa temang Ikaw at Ako tungo sa tamang pagpaparehistro, patuloy ang pag-usad ng mga aktibidad kaugnay ng Civil Registration Month, kung saan sa bayan ng Baco, sa pagtutulungan ng Municipal Civil Registrar at ng Pamahalaang Bayan, isang buong araw ang inilaan para sa libreng pagpaparehistro, 27 ng buwang kasalukuyan. Sinamantala ng ilang Bacueño ang libreng registration kung saan ang iba sa kanila ay kumuha pa ng benepisyo bilang Pantawid Pamilya Beneficiary dahil nagkataong araw ng free registration ay siya ring araw ng pagbibigay ng pera sa mga Pantawid beneficiaries. Samantala ang free registration ay isa lamang sa dalawang mahahalagang aktibidad na inihanda ng Municipal Civil Registrar ng nasabing bayan kung saan nauna na silang nagdaos ng mass wedding noong February 14. Ang tabayanan ng iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy na pinagaganda ang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ito ang tiniyak ni na Provincial Health Officer 2 Dr. Normando Legaspi at kasalukuyang Hospital Chief ng OMPH na si Dr. Murphy Marasigan sa regular na press conference ng Capital Press Corps gabi nitong 26 ng buwang kasalukuyan. Inilahad ni Dr. Legaspi ang mga naging accomplishments nila ng nakaraang taon, kabilang na ang kabuoang bilang ng kanilang admissions na umabot sa 22,129 habang nasa 31,124 ang naging pasyente nila sa outpatient department. Anila bagamat aminadong napakalaki ng tulong nila sa mga indigent patients, kahit paano ay kumikita pa rin ang ospital na may sariling PhilHealth Pharmacy. Samantala sa pag-usad ng presscon, kabilang sa mga tinalakay ang kakulangan sa mga mahalagang pasilidad sa naturang pagamutan tulad ng CT scan at incubator, kung saan ayon kina Dr. Legaspi at Dr. Marasigan, may request na sila para magkaroon ng mga ito sa OMPH. Samantala, hinggil naman sa serbisyo ng nasabing ospital, aminado si Dr. Marasigan na hindi